The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ang saya-saya, no? Midweek Wednesday. Good morning, Pastor. Good morning, Cha. Good morning, Ted. Masaya talaga. Naka-inspire pakinggan si Nanay sa kanyang generous heart. Yan. Oo. At yung sinasabi nga niya, no? Nahiya ako humingi sa anak ko. Alam nyo, marami yung ganyan, no? Yung mga magulang. Totoo yan. Apo. Yung ibang mga magulang kasi naghihintay lang. Totoo yan. Naghihintay lang. Baka iba si Mama Tess siya kasi Papa Cesar, no? Hindi, in all fairness, yung magulang ko, parang si nanay din. Sa totoo lang, si mama, hindi talaga sila nang hihingi. Ayaw nila. Nang kakaunti. Patay na naman ako sa nanay ko. Nagpaparamdam lang, ha? Oo, hindi nanghihingi, pero nagpaparamdam. Nakamusta? Nangungonsensya lang sa'yo, ha? Nakamusta, masama ang pakiramdam ko ngayon. Ayun, Nakamusta, parang malamig sa Japan ngayon. Ganyan ang mga paramdam ni mama ngayon. Pero may sinasabi nga, di ba, na yung iba na mga magulang, parang yung sulat ng magulang dun sa anak, yung mensahe nun, na naghihintay naman yung magulang na pansinin ng mga anak. Pansinin sila ng mga anak. Opo, ng mga anak. So hindi man po nga lamang material na bagay, yun lang panahon, yun lang time na may bibigay mo ay Amen. higit pa sa lahat. Sabi nga din po, nung best friend ni Lord, Sabi? when the Father gives to the Son, they both laugh. But when the Son gives to the Father, they both cry. Kasi kaugalian po na ang magulang nagbibigay sa mga anak. Pero kapag ang anak ang nagbigay sa magulang, yan po'y nakakaiyak. Nakakataba ng puso. Sino may sabi nun? William Shakespeare. Tropa ni Lourdes, sabi mo. Sino si William Shakespeare? The Father. Eto na, nandito na. Parang si William Shakespeare din ito. Okay. Brad Jeff, ito mga nag-aabang sa atin. Ito na po ang ating idol, Jeff Eliscopides. Song number please. Ano ba? Hoy! Hindi po, ito na ang magandang balita. Okay, Brad, go ahead. Kala ko umiiyak si Chacha dahil malaki yung binigay. But anyway, happy viewing po kay Flor Pangilinan at Ver Pangilinan na sinabi ng pinsang ko si Conrad Estares. Lagi raw nakikinig yung boss niya from Kokok's Chicken Bagnet dyan sa Bantog Norte, Cabanatuan. Magkita tayo dyan pag uwi ko. So thank you so much po sa mga taga-subaybay natin na nakakatuwa na yung aral po ang mas pinapahalagahan. So kung kayo man po hindi nagiging contestant, I'm sure yung pong natutunan nating aral sa salita ng Diyos, yun pa lang, okay, panalo na tayo. Ito pong sinabi ni Jesus sa kanyang nilikha. O sabi niya sa isang pangako niya sa Isaiah, sabi niya, itong nilikha kong Israel, so ito pong pangako na to, hindi lang para sa Israel, para din po sa atin. We can claim this dahil tayo ay created din po ng Diyos. Sabi niya, huwag kayong matakot dahil ililigtas ko kayo. And what a beautiful promise. Dahil yung pong fear ay nagmumula sa pag tayo nasa isang matinding kalagayan at walang magliligtas. Pero sabi ni Lord, huwag kang matakot dahil ang pangako ko sa'yo, diligtas kita. In fact, para i-prove na talagang hindi ito bolahan lang, sabi, tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Very personal at very intimate. Biruin mo, pinangakuan ka, tas kilala ka sa pangalan. He knows you by name. So, yun po yung pangako ng Diyos. At ano po implikasyon na to? Yun yung pag-aaralan natin dito. Kung ikaw ay binigyan ng personal na promise at ng kanyang presensya, okay, ng Diyos, ano po implikasyon? Nandun po sa kasunod na verse, Isaiah 43, versikulo 2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Ano po yung sinasabi dito? Hindi po siya literal, pero yung prinsipyo po, sabi, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. I think yung presensya po is very important. Presensya po pinakamahalaga dahil sabi rito, dumaan ka man sa malalim na tubig. Hindi niya sinabing, hindi kita papadaanin sa malalim na tubig para maligtas ka. Madalas po kasi yan ang prayer request natin. I've been pastoring for
almost 15 years at every time po binabasa ko yung mga prayer requests ng ating mga, of course, miyembro. Madalas nakikita ko sa mga dasal, Lord, ilayo niyo po kami sa ganito. Lord, wala naman po masama ron. Minsan ang prayer natin, Lord, wag nang pagdaanan to sakit na to or gumaling agad. Okay din po yun, magandang dasal yun. Pero minsan po, nagdadasal tayo, bakit patuloy pa rin na yung nakikibakas sa karamdaman na yon? May pinagdadasal kami ngayon na isang miyembro ng church, nagkakaroon ng bypass, heart bypass, at hopefully makarecover po siya. So, madalas po ang prayer natin, Lord, wag ko nang pagdaanan. Pero paano pag dinadaanan mo pa rin? Ang pangako ng Diyos, ang kanyang presensya. So, maari po kayo ngayon, may pinagdadaan ng matindi na parang, nakikinig ba talaga ang Diyos? Parang kinalimutan na yata ako ni Lord. Parang yung kapitbahay ko, mas maganda ang buhay kaysa sa akin. Ba't ako pala simba? Bakit hindi ko nakukuha yung pinagdarasal ko? Hindi po pinangako ni Lord ng better life. Ang pinangako po niya is His presence. In the midst of a storm, si Jesus po nakakatulog because we know na ang presensya niya ay nandun. So tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Ito pong pangako na to ay pwede nating i-claim or makamtan. Paano po? Pag naintindihan natin na tayo po ay anak niya at tayo po ay pinangakuan niya ng kanyang personal at very intimate promise. Sasamahan kita ano man ang pinagdadaanan mo. Yung pong ating mga nire-review ng mga nanalo sa ating in the past contestant, sa mga magdadaan po sa operasyon, ibadalangin po natin na sa gitna ng iyong pinagdadaanan, sila Christine, sila Karen, ang Diyos at ang presensya niya ang makakasama natin. Ulitin ko lang po, Isaiah 43:2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Panginoon, salamat po sa wonderful promise of your presence. Lord, patawarin niyo kami minsan, ang solusyon namin lagi ay yung mawala agad yung problema. Pero Lord, kung titingnan namin ang aming buhay, nasumpungan ka namin sa gitna ng aming problema. Kasi Lord, totoo lang, mahirap nang makita pag everything is okay. Pag marangya, maayos ang buhay, minsan nakakalimot kami sa'yo. Kaya siguro minsan inaalaw mo rin tong malalim na tubig, yung apoy, para ma-remind kami, anak, ako lang ang kailangan mo and no one else. Ako lang ang kailangan mo, ang presensya ko, dahil diyan kita makakasama. Salamat, Panginoon, sa mga kasamahan namin na dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Bantayan niyo sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat pong muli sa magandang mensaheng hatid ng The Daily Bread. Salamat, Panginoon. Salamat po sa inspirasyon na hatid ng mensaheng ito sa aming lahat. Lord, salamat din po kay Brad Jeff at lagi niyo siyang aalagaan and keep him safe and protected sa kanyang pagmimisyon. Salamat, Panginoon, sa mga nanay na nakikinig po ngayon sa aming pong programa. Kagaya po ng aming nakapanayam kanina na isang ina na tumaguyod po sa kanyang mga anak. At gayon po ay kasama ng kanyang apo, si Nanay Hermie Rosada. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Ganda ng ano mo ngayon, Bible verse, Brad Jeff. Thank you. Salamat na marami. Thank you. Alright, so Brad, bukas ay, Huwebes na. Ang bilis. Oo nga, Ted, this is the season sunod-sunod. Kagabi lang, madaling araw na ako halos umuwi. Dalawang event. Kaya pala, alas 9 ka na pumasok ngayon. Oo. Oo naman, naintindihan natin. Sorry po, tao lang. Na-late ng gising si Pastor. Sorry po, tao Oo lang. naman. Pero mukhang nakaligo naman siya. Sa red hair. Nakaligo Kasi naman siya. sa red hair, hindi halata pag hindi siya na-shampoo. Charot! Okay, Brad. Sige. So, salamat na marami, bro. We'll catch you tomorrow. Yeah, mamaya naman, Brad Ted, magkita-kita tayo. Yung aking isang client na SMDC, Miss Ana Carpio, magkita-kita tayo. Ako po yung mag-share sa kanilang daang-daang empleyado about the goodness of God this Christmas. Mamaya sa SMX po yan, kita-kita tayo alas 6. Ako po si Pastor Jeff, your daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.